maaasahan, at may malasakit sa kapakanan ng iba. Bukod dito, siya ay aktibong nakikilahok sa iba't ibang seminar at pagsasanay na may kaugnayan sa pananaliksik, teknolohiya, artificial intelligence at pamumuno. Ang kanyang patuloy na pagkatuto ay sumasalamin sa kanyang paniniwala na ang edukasyon ay isang walang katapusang proseso. Sa likod ng kanyang mga tagumpay ay isang simpleng dilag na may puso puno ng pangarap. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong kanyang natutulungan at naaabot. Mga nagsisipagtapos, ang kanyang kwento ay isang malinaw na paalala na ang tagumpay ay hindi nasusukat kung saan ka nagsimula, kundi sa kung gaano ka nagsumikap at nagtiwala sa iyong kakayahan. Sa oras na ito, atin pong bigyang pugay at salubungin ng may buong galak at mainit na palakpakan ng ating panauhing pandangal. Isang inspirasyon sa kabataan at sa larangan ng edukasyon. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyong lahat ang ating panauhing pandangal sa araw na ito. Walang iba, kundi si Binibining Novelyn Elemansil Kiliao. Magandang hapon po sa bawat isa. Maaari na kayong makaupo, graduates. Thank you. So, bagaman po wala ang ibang ating panauhin, nais ko po silang batiin sa hapon po ito. To Sir Sonny Angara, our Secretary of Department of Education, Sir Tolentino Aquino, our Regional Director, Honorable Hermogena Sabdani Jr., ang ating Governor, Honorable Nanay Bing Manikis, our Congresswoman, Representative of 2nd District of Zambales, Honorable William Roderick R. Falurin, Assistant School Division Superintendent, Dr. Lani A. Miraflor, Public Schools District Supervisor of Masinloc District, Honorable Hazel Lim, our Municipal Mayor, Dr. Eva D. Carantes, ang napakasipag na Principal of Colyat Integrated School, to our distinguished guests, faculty, parents, and most especially our dear graduates, magandang hapon. Pagbati muli sa ating magsisipagtapos na mag-aaral. Grabe, napakabilis ng panahon. Way back 2012, isa ako sa mga estudyante na nakaupo sa kung saan kayo nakaupo ngayon. At ako ang kumatawan sa mga magsisipagtapos bilang class valedictorian. Isa ako sa napakaraming estudyante na nakaranas ng excitement na magtapos sa basic elementary education. Sa oras na to, alam ko, napakarami yung nararamdaman. Kapag na may halong lungkot, excitement, lungkot dahil maghihiwa-hiwalay kayo ng mga kaklase ninyo. Tama? Opo. Lungkot dahil may iwan nyo yung mga guro ninyo na nagsilbing mga magulang ninyo dito sa Colyat Integrated School. Mamimiss nyo ba mga teachers ninyo? Yes, super mamimiss natin sila. Grabe yung gabay at suporta nila sa pag-aaral natin. And of course, excited tayo na paghandaan ang graduation day. Sino ba naman ang hindi magiging excited, di ba? Sa wakas, tapos na. Tapos na ang 6 na taon na paghihirap natin sa basic elementary education. Magle-level up na kayo, graduates. Makakarampa na kayo, mamaya sa stage, makukuha ninyo yung mga pinaghirapan ninyo, mga medalya. Nakuha niyo na rin kanina yung isang papel na patunay na kayo ay nagtagumpay sa ilang taon na pinaghirapan ninyo. Kaysa
mga guro, at mga kaibigan, isa ako sa napakaraming tao na nagagalak sa inyong pagtatapos. Ngayon, meron akong isang tanong sa inyo, graduates. Sa tanong na ito, sa tingin ko, mas makikilala kayo ng bawat isa. Lahat ba kayo, graduates, ay may pangarap? Sabi kanina ni Seijan Lee, tama? Nagsalita siya kanina, di ba? Sabi niya, meron kayong pangarap. Marami kayong pangarap. So, tatanungin ko kayo kung ano ang pangarap ninyo. Kapag sinabi ko yung isang, for example, sabi ko, pangarap ninyo maging guro. Lahat ng may pangarap na maging guro, pwede ba kayong tumayo? Oh, may isa tayo doon. So, pangarap nito maging isang guro. Thank you. Sino dito ang pangarap na maging isang arkitekto? Architect. Ay, wow, si Seijan. How about accountant? Magtrabaho sa bank, mga kaperahan. Ay, parang walang gustong sumunod sa yapak namin. Okay? How about firemen? Meron ba? Natuturo na sila. Doktor. Sino ang gusto maging doktor? Ay, wow. Ay, marami sila. Mga mama and sir, marami tayong aabangan ng mga doktor. Abogado. Thank you. May dalawa tayong matatapang na abogado dito. Agriculturist. Meron ba? Okay. Mga negosyante. Gusto maging negosyante. Sa panahon ngayon, sobrang dami na ngayon ng mga kabataan na grabe, super business-minded. Meron ba? Okay. Engineer. Ay, wow, ang dami na engineer. Wala, talo na yung mga ano kanina, doktor. Mas marami ang gustong mag-engineer. Police. Ay, puro girls. Okay, police. Meron tayong tatlong police sa batch 2026. Nurse. Okay, may tatlo. May humabol na isa. Tatlo ang nurse natin. Thank you. How about sa mga computer-related na mga trabaho? Gusto ng mga computers? Meron? Okay, wala. Mga artist. Marami tayong iba't ibang, meron tayong artist dito. Hindi natin alam kung sa drawing ba yan, teatro ba, singing, pero gusto niya daw maging isang artist. How about public servant? Public servant, meron ba? Baka after ilang years, makita namin kayo, SK chairman na kayo, kapitan, gano'n. Okay, sa ngayon wala pa. At sino sa inyo ang may pangarap na matulungan ang inyong mga pamilya? Ay, mga mama at papa, nakita niyo po yun, lahat sila tumayo. So, dapat maasahan daw yan ng mga magulang. So, thank you, graduates. So, thank you sa inyong participation. Maaari po ba natin palakpakan ang mga graduates natin na sa murang edad ay nangangarap na para sa kanilang buhay? So, thank you, graduates, sa inyong participation. Ayan na po, ma'am and sir. Meron na po tayong pasulyak sa mga future professionals natin na siguro isa din sa kanila ang tatayo sa harap ngayon para magpahayag din ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. So, short trivia din sa aking journey. Nung ako ay nag-aaral sa Coryat Elementary School, katulad ng sabi nila kanina, ako yung estudyante na puro aral. School, bahay. Pero huwag kayo mag-alala, nagsasaya pa rin naman ako. Nakikipaglaro pa rin naman ako sa mga classmates ko. So, hindi yan mawawala sa time natin. So, noon, nakakatuwa kayo kasi alam nyo na, di ba? Alam nyo na gusto kong maging ganito. Noon, hindi ko siya ganun naiisip. Kumbaga parang ang naano ko, okay, darating din yan sa akin. But did you know na meron akong isang teacher
Her name is Ma'am Abaniel. Hindi ko po alam kung naabutan niyo pa si Ma'am Abaniel. Siya ay aking grade 4 teacher. Si Ma'am ay kilala bilang stricto. Dapat kapag sinabi niyang ganito, dapat ganun talaga. Dapat handa ka talaga sa pagpasok mo sa klase. Nakaka-experience ba kayo nun? Na pagpasok sa klase, sabi ni teacher, dapat naghahanda tayo. Naghahanda tayo, di ba? So, minsan, nabanggit sa akin ni Ma'am Abaniel na parang isang suggestion niya na kunin ko kapag ako ay magko-kolehiyo ay accountancy. Di ba, grade 4 pa lang ako, nag-suggest na sa akin sa kung ano yung pwede kong kunin. So, parang nakitaan niya ako ng potensyal na pwede akong kumuha ng ganitong kurso. Mula nang binanggit sa akin yung kurso na yon, na-curious ako, napaisip ako, at inalam ko kung ano ba yung course na yon, ano ba yung pangarap na yon. Hanggang sa, meron tayong mga career guidance week, tama? Ang accountancy na profession, yan yung pinoportray ko. Yan yung pinapakita ko na gusto kong marating in the future. Sobrang naniwala ako doon sa suggestion na iyon ng aking minamahal na guro na si Ma'am Abaniel. At that simple suggestion gives me direction. Nung sinuggest sa akin yon, ito yung pinaka-pinanghawakan ko at ito yung kinuha ko pagdating ng kolehiyo. At ito nga, yung natapos ko. So, tignan nyo, sa sobrang simpleng suggestion lang ng ating mga magulang, ng ating mga guro, baka ng ating mga kaibigan, pwedeng magbigay sa atin ng direksyon. Kung hindi man natin alam kung ano yung gusto natin in the future, meron tayong mga kasama na sumusuporta sa atin para magbigay ng liwanag sa kung ano ba yung tatahakin nating landas. And bakit kaya even at your age, mahalaga na meron kayong ideas or pangarap sa inyong buhay? Katulad ng sinabi ko kanina, ito yung magbibigay direksyon para sa inyo. Ito yung pangarap na magsisilbing gabay para sa inyo, para, alam niyo yun, motivated kayo na gawin yung isang bagay. Like for example, sige, ganito. Di ba kapag may gusto tayong isang bagay, ginagawa natin lahat para makuha yun? Tama ba? Ginagawa natin lahat. Like for example, meron pa dito na gustong-gustong gumala pero ayaw ng magulang payagan. Ay, nagtataas sila ng kamay, mama at papa nila. So meron dito, di ba? Strict ang parents natin. Pero minsan, dahil gusto nating makagala kasama ang friends natin, anong ginagawa natin? Ha? Ay, tumatakas. Parang iba yun ah. Tumatakas. O sige, doon tayo sa positive ha. Doon naman tayo sa positive, huwag tayo doon sa tumatakas. Di ba kapag meron tayong gustong makuha, minsan, inaano natin sila mama. Ma! Ako na po maghugas ng plato. Ganyan. Ma! Tapos ko na yung assignment ko. Ganyan. O kaya, ma! May kailangan pa po ba akong gawin? Di ba nagpapakabait tayo para makuha natin yung gusto natin? Para makuha natin na makagala tayo kasama ng friends natin. Pero, ayan, minsan, ang sagot ni mama ay, hindi. Hindi. Pero still, di ba, gumagawa tayo ng paraan. Alam nating paraan para makuha yung gusto natin or yung minimithi natin. In the same way, sa inyong pag-aaral, kung gusto natin makuha or kung gusto natin maging mahusay, kung gusto natin maging magaling, maging competent, kung gusto natin mapabilang sa with honors, katulad ng mga nagsalita dito kanina, ano yung gagawin natin? Magsisipag tayo sa pag-aaral. Magiging responsable tayo sa pag-aaral. So kung makikita ninyo, kapag meron tayong isang pangarap at siniset natin yun sa ating isip, puso't isip, nagiging motivated tayo. Tama? Nagiging motivated tayo. Kasi meron tayong tinitingnan
patutunguhan natin. Pero, syempre, di ba, sa pag-aaral natin, minsan, kasama dyan yung mga challenges. May hirap, tama? Meron ba ditong gagraduate ngayon na walang naranasan na hirap? Ay tahimik sila. So nakaranas tayong lahat ng challenges ng hirap. Ano-ano yung mga common challenges na nararanasan natin? Minsan mahirap yung lessons. Tama? Mahirap yung lessons. Minsan kailangan natin magdoble aral para lang maintindihan natin. Minsan sabay-sabay yung projects, performance. Minsan, ang sakit sa ulo ng group projects kapag yung mga kasama natin hindi sumusunod. Diba? tumatawa yung iba, baka mga leader yung mga tumatawa. Minsan, sa baon, di ba? Minsan, nahihirapan din tayo sa baon natin. Minsan, isa-sacrifice natin yung baon para sa projects natin. Ganyan yung mga simpleng challenges na nararanasan natin ngayon. Minsan, problema sa kaibigan, sa pamilya, personal life natin could affect yung pag-aaral natin. At marami pang iba. Naranasan niyo yan ngayon, pero marami pa kayong mararanasan. But, take courage. Katulad ng nagtapos kayo ngayon, malalagpasan niyo rin ang mga ganong challenges once na kayo ay nagpursige. Once na kayo ay motivated enough to reach your goals. And guys, sa kabila ng mga challenges na to na nararanasan nyo, please know that there is always at least one person who will support you in your journey to be successful someday. Tignan nyo yung mga tao na nasa paligid nyo. Tignan nyo yung mga tao sa paligid nyo. Dito sa side, andito sila mama, si papa, andun sila teachers. Di ba? Tignan ninyo yung mga tao na nasa paligid ninyo. Tignan ninyo yung mga classmates nyo. Ngitian nyo sila. Yung mga tao na nasa paligid nyo ngayon, sila yung mga tao na handang tumulong sa inyo. Sila yung mga taong handang sumuporta sa lakbayin ninyo as students. To our parents, guardians, teachers, friends of these graduates, natunghayan po natin ang kanilang pagsisikap. Nakita din po natin kanina na napakarami nilang pangarap. Merong magdodoktor, inhenyero, police, nurse, at marami pang iba. Patuloy po natin silang bigyan ng gabay at suporta. Tulungan natin silang hasain ang kanilang mga kakayahan. Palakasin ang kanilang loob at ipaalala na sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay ay may mga taong naniniwala sa kanila. And of course, parents, teachers, friends, we want you to be acknowledged. Ang tagumpay po ng mga kabataang ito ay hindi lamang bunga ng kanilang sariling pagsisikap, kundi ng inyong walang sawang gabay, sakripisyo, at pagmamahal. Katulad din ng sinabi ni John C. kanina. Sabi niya, hindi lang ito seremonya. Sabi niya, ito ay pagdiriwang ng aming pagsisikap. At sa kabila ng kanilang pagsisikap, meron silang mga magulang, meron silang mga teachers na sumuporta at gumabay sa kanila. Graduates, congratulations again sa inyong pagtatapos. I hope malayo ang marating ninyo. Palagi ninyong tandaan na meron kayong pangarap at lagi niyong paghawakan yung mga pangarap na to, yung purpose ng life nyo. To end this, I pray that God blesses you with wisdom, courage, and compassion. As you move forward, katulad ng tema natin, be ready to lead, not just with knowledge you've gained, but with character that inspires others to follow, starting from your smallest sphere of influence to the greater future ahead of you.
Again, congratulations, Batch 2026. Ayan muli, maraming salamat po. Binibining Novelin E. Quiliao sa inyong makabuluhang talumpati na tunay na puno ng aral at inspirasyon. Naway ang mga mensaheng inyong ibinahagi para sa aming mag-aaral ay magsilbing gabay at hamon sa kanilang buhay. Ang ito ay isabuhay sa mga araw-araw nila. Ang inyong mensahe ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng pangarap sa buhay. Isang pangarap na magsisilbing gabay tungo sa ating tagumpay. Muli, isang masigabong palakpakan po muli sa ating tagapagsalita o panauwing patanga, walang ibang kundi si Binibining Novelin E. Quiliao. Inaanyayan ko po ang ating punong Ginang Eva D. Carantes, Doktor ng Edukasyon, upang igawan ang sertipiko ng pagkilala sa ating panuwing pandama